si Agustina Conte, siya po ay nag-organize at membro din at pinuno ng Lumaban. Ano po ang Lumaban? Ang Lumaban ay underground organization na binubuo ng Communist Party among the lawyers. Cristina Conte ay hindi ito ordinaryong abogada. Ito po ay abogada na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Ugmo po yan. Pag sinabing ugmo, yan po ay lihim at patago na membro ng NDF nagre-recruit para sa NPA, sumusuporta para sa Communist Party of the Philippines, nakabaon sa loob ng legal organization or front organization, sa loob ng Gabriela Makibaka, sa loob ng NUPL ay Lumaban, sa loob ng Anakbayan Kabataan Party, LFS or League of Filipino Students o College Editors Guild of the Philippines, KM, Kabataang Makabayan. So may KM sa youth sector, may Makibaka sa women's sector, mayroong Lumaban sa legal and paralegal sector. So halos lahat po ng sektor mayroon. O alam mo ba ito at naiintindihan mo ba ito, General Diwata Torre? Marbil, Ginoong Marcos, as President, you should listen to this. Sapagkat ito pong sinasabi natin na akala mo lang at kunwari lang yon na Congresswoman si Franz Castro. Siya po ay leader din ng Kaguma, katipunan ng Gurong Makabayan. At siya po ay leader din ng Communist Party of the Philippines. At kapag ikaw ay nasa Communist Party of the Philippines, direktang konektado ka na rin. At mayroon kang pananagutan sa ginagawa at mga pag-iral at activities ng New People's Army at ang NDF. Ang NDF po, underground organizations. Ang NPA, armado. Ang Communist Party of the Philippines, ang buong nagpapatakbo. Kaya CPP, NPA, NDF. Kaya mga kababayan, ang totoong threat sa atin ngayon, maliban po sa pangungurakot ng kawatan at mga bulok na politiko na alagang alipores ni Marcos at Romualdez na nagpapabagsak ng ekonomiya at lalo pang nagpapalugmok ng ating kalagayan sa gobyerno ngayon at sa pang-ekonomiya na aspeto ng ating bansa, ay ang pagkakaroon ng possibility na manumbalik muli ang CPP, NPA, NDF at the courtesy and support of the opportunistic alliance na binubuo po ng isang bahagi ng CPP, NPA, ng gobyerno ni Marcos na direktang nakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF, sila Martin Romualdez. Ayun. Alming or Aming, thank you for your support. Thanks again for your time and knowledge, ka Eric. Stay vigilant. Thank you, Alming. So ito po ang dapat nating mapuntuhan. Itong abogada daw na si Cristina Conte ay hindi ito ordinaryong abogada. Ito po ay abogada na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Siya po ay nag-organize at miyembro din at pinuno ng Lumaban. Ano po ang Lumaban? Ang Lumaban ay underground organization na binubuo ng Communist Party among the lawyers. Ang meaning ng Lumaban ay lupon ng mga manananggol para sa bayan. Lumaban. Ang underground sa youth sector, Kabataang Makabayan, KM. Ang underground sector sa Gabriela ay Makibaka, malayang kilusan ng bagong kilay na kababaihan. Hindi, wala na po yung kilay. Makibaka means malayang kilusan ng bagong kababaihan. Ugmo po yan. Pag sinabing ugmo, yan po ay lihim at patago na membro ng NDF nagre-recruit para sa NPA, sumusuporta para sa Communist Party of the Philippines, nakabaon sa loob ng legal organization or front organization, sa loob ng Gabriela Makibaka, sa loob ng NUPL ay Lumaban, sa loob ng Anakbayan Kabataan Party, LFS or League of Filipino Students o College Editors Guild of the Philippines, KM, Kabataang Makabayan. So may KM sa youth sector, may Makibaka sa women's sector, mayroong Lumaban sa legal and paralegal sector. So halos lahat po ng sektor mayroon. Sa taong simbahan, CNL po. Christians for National Liberation. CNL. Wow. Sa international po, sa mga overseas Filipino workers, sa OFW, ang underground organization ay Compatriot. Wow. So pati po sa mga scientist, Liga ng Agham para sa Bayan. Pati po sa mga doctors and health professionals at nurses,
mayroon din pong underground organization na binubuo sa front nila na Alliance of Health Workers. Sa loob po nito ay nandyan ang MASAPA, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Ayun. So sa mga Philippine General Hospital, Children's Hospital, Heart Center, at mga regional government hospitals, nandyan sila. Ganon din po sa loob ng Alliance of Communist Teachers or ACT ay mayroong Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan. So if you can just imagine every sector na mayroong mga front organizations, nakabaon at nakalangoy din ang underground mass organizations. O alam mo ba ito at naiintindihan mo ba ito, General Diwata Torre? Marbil, Ginoong Marcos, as President, you should listen to this. Sapagkat ito pong sinasabi natin na akala mo lang at kunwari lang yon na Congresswoman si Franz Castro. Siya po ay leader din ng Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan. At siya po ay leader din ng Communist Party of the Philippines. At kapag ikaw ay nasa Communist Party of the Philippines, direktang konektado ka na rin. At mayroon kang pananagutan sa ginagawa at mga pag-iral at activities ng New People's Army at ang NDF. Ang NDF po, underground organizations. Ang NPA, armado. Ang Communist Party of the Philippines, ang buong nagpapatakbo. Kaya CPP, NPA, NDF. At sa loob ng party list nila, mayroon pong underground organization yan. Sa loob ng Gabriela Women's Party, ay nagbubuo yan ng Makibaka, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, sila Arlene Brosas. Si Raul Manuel, Kabataan Party, ay nagre-recruit ng kabataan para maging NPA sa pamamagitan ng pagbubuo ng Kabataang Makabayan, which is a secret underground organization na nakabaon at nakalangoy sa youth sector, sa iba't ibang schools, universities, colleges, and even communities. Sa loob naman ng Alliance of Communist Teachers or ACT party list ay lumalangoy ang Kaguma. At ganoon din po sa mga migrante, sa Migrante International, sa mga sa mga Filipino workers abroad, and even po sa mga Filipino expatriates natin ay bumubuo ang migrante ng tinatawag na compatriot. Sa taong simbahan, Christians for National Liberation. Sa mga pari, pastor, madre, seminarista, yun, lalo na po sa simbahan ng Iglesia Filipina Independiente at sa United Church of Christ in the Philippines. And partially, pati po sa Convention of Philippine Baptist Churches. Ayun. At even po sa iba pang mga aspeto ng Roman Catholic Church. Ganun po ang itsura niyan, mga kababayan. Kaya ko sinasabi ito na napakadelikado po ang ganitong kalagayan sapagkat kung hindi po ito maididiscuss ng maayos at wala na pong interes pa na pakinggan ito nila Marcos at Romualdez, hindi po malayong hindi pa natin matatapos ang tinatawag na complete and decisive victory over the CPP, NPA, NDF. Tinigilan na nga ng Department of Justice ang pagsasagawa ng proscription case para i-proscribe by court as required by anti-terrorism law na dapat ang CPP, NPA, NDF and other organizations related to them, like mga ugmo nila, will be proscribed in court as required by the anti-terrorism law. Kasi bahagi po yan ng requirement ng batas. Hindi na ito inaasikaso ngayon ng Department of Justice. So dapat itong mga abogado nila, like si Cristina Conte at iba pa nilang mga abogado, ang kanilang mga pastor, ang kanilang mga obispo sa hanay lalo na ng Iglesia Filipina Independiente at United Church of Christ in the Philippines, ang mga doktor na ginagamit nila, ang mga profesor, ang mga kongresista nila, lahat ng ito ay nararapat lamang na isubject po sila sa pananagutan sa anti-terrorism law. Yan